Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang sulok ng mundo kayo nanonood. Nawa ay gabayan kayo ng puong may kapal at magkaroon kayo ng kapayapaan, kasaganang buhay at magandang kalusugan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa totoong kalagayan ni Secretary of Justice Boying Remulla. Bakit nga ba tayo interesado kay Boying Remulla? Para maintindihan ng ating viewers kung matatandaan po natin siya ang nagdiin kay General Bantag sa paratang na si Bantag ang pumatay sa batikang broadcaster na si Percy Lapid. Samantalang kung pagbabasihan natin ang mga ebidensya, ang mga batikos ng namayapang broadcaster kay General Bantag at kay Boying Remulla, mas matapang at maraming beses na binatikos si Boying ng lapid fire ni Percy Lapid at below the belt. Ngayon, wala silang makitang ebidensya na magdidiin kay General Bantag. Marami silang ipinalabas na mga ebidensya kuno, lalo na sa Bucor. Pero halos lahat ay palpak at mga gawa-gawa lamang. Ang napakasalimuot ay nilagyan nila ng patong ang ulo ni General Bantag ng 2 milyon at kay Zulueta naman ay 1 milyon. At sa pagkakaalam ko ay may shoot to kill order. Kaya nagtatago ngayon si General Bantag. Ngayon ay hinahanap ng taong bayan si SOG Remulla. Mula noong November 15 kasi, noong ma-interview siya paglabas ni Leila de Lima, hindi na siya nagpakita ng halos mahigit 1 buwan. Ayon kay Maharlika na may puting ahas, ay 3 linggo nang nararatay si Boying sa St. Luke's at naka-life support siya. Yun ang post niya noong 1 linggo pa. Ayon naman sa SOG at sa mainstream media, fake news daw ang balita ni Maharlika. Pero kanina lang narinig ko kay General Macanas na may kaibigang doktor na nagtatrabaho sa St. Luke's, kumpirmado nga na naka-life support si Secretary Boying. Kaya balansehin natin kung ang paniniwalaan natin ay si Mickey Clavano at ang mainstream media na nagsasabing fake news na nararatay si Secretary Boying, bakit wala man lang kahit isang litrato na inilalabas ang media at ng DOJ na nasa bahay siya o andun lang na nagpapahinga? So, challenge natin sa DOJ, maglabas kayo ng proof na healthy at still kicking si Boying Remulla. Samantala, kaugnay nga sa balitang nararatay nga si Boying Remulla, babasahin ko lang ang mga text messages ng mga viewers. Yan ang bayad sa ginawa sa ating lahat. Ang dapat gawin ngayon ni Remulla ay magsisi at humingi ng tawad sa Diyos sa dami ng kasalanan na ginawa niya. Karma is real po talaga. Mabuhay si General Bantag. Hindi na kailangan ipagdasal yan. Lucifer, walang pagbabago yan. Ipagdasal? Ipagdasal para kunin ni Lord sa ginawa niya kay General Bantag? No prayers. Sorry, may utang siya na dapat pagbayaran. Karma. It's a payback. Well deserved. Ito ang isang comment na maganda. Proverbs 24:17-18. Do not rejoice and gloat when your enemy falls, and do not let your heart be glad in self-righteousness when he stumbles. Or the Lord will see your gloating and be displeased, and turn his anger away from your enemy. My prayer to Remulla, sabihin na niya ang katotohanan about General Bantag, na inosente si Bantag. I pray Boying to join his creator Sonish. That's our biological setup. We all expire one by one, and whoever or what kind of supernatural being he's worshipping, if he has, may now fetch him to let him rest from all this worldly chaos that he is a part of. Yan, ito naman. Paano ipagdasal ang kasama o traidor? O wish kong mabuhay siya pero yung pagkabuhay na di na makapaminsala sa kahit sino man. Dapat kasi noong nasangkot ang anak niya sa droga, nag-resign na siya. Iswapang din sa kapangyarihan. Ayan tuloy. Inabot niya, ganyan ang napapala ng mga taong kapit tuko sa pwesto. Hindi natutulog ang Diyos sa mga tao na masama. Baka sunod niyan si Tambaluslos. Super devil kasi.
Kung nagkaroon siya ng triple bypass, immediately nag-resign na siya due to health condition. Di biro ang operation na tinamon niya. Pero sa halip na magpahinga, hinarapan niya ang napaka-stressful na case na pinamumunuan niya. That's pride. Di man siya robot para di maapektuhan. Kaya sa nangyari, supposedly resign na dapat siya. Say your ABC of salvation now, boying. That's only help that I can give you. I just leave it to God. If he will survive, then so be it. If not, then that's his destiny. My only prayer for him, if he indeed will survive, that's his second life. So he will renew his life and do what pleases the Lord. Because the next time he will be sick, maybe he cannot make it anymore. So, ayan, napakarami pa ng mga comments na pwede kong basahin pero inaantok na ako at nakita ko ay pare-parehas din lamang ang ibig sabihin. Marami ang nagwi-wish na si Boying nga ay matigok pero para sa akin ay sana bigyan pa ni Lord ng chance na mabuhay para magkaroon ng chance na magbago. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at God bless everyone.